Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Ayan, good morning, good morning. Good morning, Pilipinas. Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating programa ng ating palatuntunan ay Devotion Pilipinas. So, good morning po sa lahat ngayon na mga nagsusubaybay sa ating programa. Dito lang po yan sa ating Spin Media Broadcasting Network sa Dasmariñas City. So, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayon, no? At meron po tayong programa sa araw-araw ng Lunes hanggang Friday o Saturday ang ating Devotion Pilipinas. So, salamat po sa inyo diyan na mga patuloy na nagsubaybay at nag-share ng ating programa sa inyong mga kaibigan, no? Maraming salamat din sa mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta sa pamamagitan ng pagla-like at pag-comment, no? At pag-share nito ng ating programa. Kaya pagpapalain po kayo ng ating Panginoon. So muli po, good morning, good morning, good morning Pilipinas. Gising-gising na po tayo lahat. At tayo na po, narito na po pala ang inyong narito na pala ang inyong palatuntunan. Ang inyong paboritong programa ng Devotion Pilipinas. So narito na po kami, narito na po ako para maghatid sa inyo ng positibong balita. Ayun, grabe. Medyo gising at tulog pa yung aking dila kaya medyo nag nag-aano pa, nag nagsisintunado parang kanta lang, you know. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Gising, gising, gising na po tayo lahat at narito na ang inyong programang Devotion Pilipinas. Ito na po yung inyong kinaantay. At lahat po na nandiyan na may nag-ano sa inyo diyan Facebook, no? I-ano nyo, i-pindutin nyo para magkita-kita tayo, di ba? At pag nakita-kita na tayo, i-share nyo ang ating programa para marami pong makapakinig sa ating Devotion Pilipinas. Dito lang yan sa Dasmariñas City, Manila, no? At maraming salamat sa mandako na lugar ang makarating ang ating programa. Mangyari lamang na kayo po mag-comment diyan sa chat box natin at sabihin nyo kung saan po kayo naroon para po malaman natin kung saan nakarating ang ating programa ng Devotion Pilipinas. Okay po, narito muna ang isa sa mga magagandang awit para sa ating lahat.
Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, isang pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking liligtamin, upang ang bawat tao ay pagbalain. Mga pusong bato, naway higuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo, O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa'yo. Pangalan mo, isang pangalan ay nadakilain ko. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa'yo. Pangalan mo, isang pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, isang pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay nadakilain ko. Ayan, magandang awit yan. Maraming salamat po sa ating awitin na yan na nagbibigay sa atin ng ah, kalakasan sa ating spiritual na pamumuhay. So pag tayo ay nakapakinig ng mga awit,
ay talaga naman na akala parang ano tawag dito, parang ikaw ay nasa, ah, langit na, 'no? Ang sarap ng mga pakinggan yung mga awit. Okay, kaya po ako papasalamat sa inyo ngayon dahil nandito kayo, ay isa din po 'yon sa nagpapalakas sa akin, 'no, sa inyong sa aking, pananampalataya, 'no, na sa ating programa, Devotion Pilipinas, ay marami pong nanonood, 'no? At, ito pala ay, ah, paalala ko lang po sa atin lahat na itong ating, Devotion Pilipinas ay ito po ay, ginagamit ng ating Panginoon para po tayo ay makapakinig ng kanyang salita, 'no? Na kung ayaw natin magbasa ng Bible, makinig tayo, 'no? Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong magbasa ng Bible. Eh, ayaw niyo magbasa, 'di makinig na lang muna kayo. Malay niyo sa pamamagitan ng pakikinig ay, matuto tayo at, tawag dito, ito yung magti-trigger sa'yo para ikaw ay, magbasa ng Bible, 'di ba? Oo. So, may mga kaparaanan ng Panginoon. Busy ka, wala kang panahon magbasa ng Bible, pero may panahon ka na makinig ng salita ng Diyos. Ayan, good morning po. Gawin niyo po ng, radyo ito sa inyong mga tahanan, saan man po kayo naroon, sa taxi, sa bus, sa jeep, 'no, sa motorcycle. Ay, puwede ba 'yun? Hindi 'no? Oh, hindi ko alam, nasa sa inyo 'yan kung paano kayo mag-drive ng motor na nanonood dito. Huwag po kayo manood, makinig lang po kayo. Pakinggan niyo ang salita ng Diyos, ang inyong trabaho po ay manood at makinig at ang aking trabaho naman ay magsasalita para mayroon kayong marinig at mapapanood. 'Di po ba? Maraming salamat po sa inyo lahat diyan at patuloy po natin i-share ang ating, programa Devotion Pilipinas diyan sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga Facebook. I-share niyo diyan kung saan mayroon kayong mga grupo para po ang mga grupo ninyo ay makapakinig din ng salita ng Diyos, 'no? At, ito po ay hindi ito pinapa-share ko sa inyo para makita niyo ako, kundi ito ay pinapa-share ko sa inyo sapagkat gusto ko po kayong makapakinig ng salita ng Diyos. So, ang mga salita ng Diyos ay makapangyarihan, makatalinghaga, at higit sa lahat mayaman, sa lahat ng bagay. Kaya po natin ito ay pinangalandakan na ang salita ng Diyos lamang ang magbabago sa buong mundo. 'Di ba? Kaya niyang baguhin ang ating mundo. Kaya po tayo nandito ngayon sapagkat nais natin na kayong lahat ay, tawag dito, makapakinig ng kanyang salita at na sa gano'n, lahat tayo ay may alam, lahat tayong may alam sa salita ng Diyos. Kasi 'pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, para lang tayong, alon, ah, isang alon na hampas dito, hampas doon, 'di po ba? Sunod-sunuran, 'yun ang tawag diyan. Pero kung ikaw ay may alam sa salita ng Diyos, ikaw ay, patuloy na maglilingkod sa Diyos na mayroong katatagan at isang Diyos, 'no, isang pananampalataya katulad kahapon ng ating, programa. Ang ating, topic ay about, ah, isang Diyos 'to, isang pananampalataya at saka isang, baptism, oh, 'di po ba? Kaya po ito, ikaw ay anak na ng Diyos, dapat ay patuloy ka, diretso ka sa iyong mga tinatahak sapagkat yan ay tama. Hindi ka na nalilito, hindi ka pa hampas-hampas dito, hampas doon, punta dito, punta doon, hanap simbahan, nandiyan ka na sa simbahan, hanap ka ng simbahan kasi nga naghahanap ka ng komportable sa iyo, ah. Hindi ka komportable sa isang simbahan kaya hanap ka ng hanap hanggang sa ano, ayun, hindi ko alam kung ikabubuti mo o diyan ka pagpapalain ng Panginoon. So, nasa iyo po 'yan. Ang akin lang na hindi naman masama yung hanap ka ng hanap ng simbahan, pero huwag kang maghahanap ng simbahan na perfect kasi walang simbahan na perfect, okey? Ang perfect po ay salita ng Diyos. Kapag 'yan ay naitanim sa iyong puso, perfect po 'yan. Hindi po kayo magkakamali diyan, hindi kayo magkakasala diyan sapagkat perfect 'yan ang salita ng Diyos, okey?
ay hindi ko ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Ang ibig ko sabihin na ang iyong paniniwala ay perfect yan. Na iyon ay tunay na anak ng Diyos yan, ikaw. So kung anak ka na ng Diyos, dapat doon ka sasama sa mga anak ng Diyos. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Gising-gising na po tayo at tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Diyos. No? Kaya po tayo ngayon ay habang nag-aantay po tayo sa mga taga-subaybay sa atin, tayo po ay makinig muna. Magbati-bati muna tayo. Naku po, ano ba yan? Lagi na lang nagkakamali tayo dito sa mga salita natin, no? Mukhang tulog pa yata ang aking dila, no? Ayan, so, ito na po tayo. Nandito na tayo muli. Nagbabalik sa Himpapawid upang po ihayag ang salita ng Diyos. And of course, para marinig po natin ang ating mga kababayan na nandito ngayon, no? Kung kayo po ngayon nanonood sa ating programa, ay matutungayan nyo at maririnig nyo ang inyong mga pangalan. Kayo po ay aking binabati dito, no? Tuwing umaga po mula Lunes hanggang Sabado, tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, pag minsan-minsan po ay nangyayari na hindi tayo nakapag-live sapagkat po meron po tayong mga aberya. Okay, sana po maunawaan natin na ang online ay may mga aberya po. Okay, paalala po at announcement, next week po ay wala po akong live stream mula Lunes hanggang Biyernes. Okay, Sabado po meron akong live stream. Mayroon po akong mga ayusin at lalakarin sa araw na sa linggo na yon ng sa sunod na linggo pa. Ayan, kaya wag niyo po ako hanapin diyan sa online sapagkat wala po tayong live mula Lunes hanggang Biyernes, simula po ng 12. Okay. Ayan, bati-bati na po tayo. Bati na po tayo. Habang nag-antay po tayo ng ating mga manonood at taga-subaybay, ay tayo po magbati muna. Share po muna natin yung ating mga programa. Okay? Share natin sa ating mga kaibigan at saan na mayroong grupo na mayroong kayo. Okay. Good morning. Ayan, galaw-galaw po tayo ngayong umaga para hindi tayo ma-stroke. Ayan, gising na po at tayo po mag-exercise. Huwag tayo tulog ng tulog kasi mamaya wala ka nang itulog sa gabi. Okay, good morning po sa inyo lahat. Ayan, so gising-gising na po. Tayo na. At gawa na ng inyong Bible dyan. Kunin nyo na ang inyong mga Bible na nakatago dyan sa tukador kung saan nandyan ng mga naalikabukan na at hindi na nababasa at kinakain nilang ng anay at langgam. Okay, good morning po dyan sa ating senior, sa ating CEO. Ayan, grabe naman, loading talaga. Ayan, good morning po sa ating CEO dyan, kay Sir Red Redelicia. Sir, good morning po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, maging pamilya nyo at ang inyong mga gawain. Salamat po sa pagkakataon na nagamit po ng Panginoon ang inyong estasyon ng Spin Media Broadcasting Network Philippines. Salamat po sa mga pagkakataon na ito na ginagamit po ng Panginoon or nagagamit ito para marinig ang bilang instrumento, no? Para marinig ng mga kababayan natin ang salita ng Diyos. Salamat sir and good morning. And of course, good morning po dyan sa ating Senior Vice President Pastor Jihan Sininya. Good morning. Ayan, good morning din sa inyong family at sa inyong mga
gawain dyan, nawa po pagpalain ng ating Panginoon. Ayan, good morning din po dyan sa ating kaibigan, no? Yung kaibigan nating may-ari ng school, no? Yung Ridgewood School of Caloocan ay atin po yan pinopromote sapagkat meron po tayong mga programa dyan na nakakatulong sa mga estudyante, no? Mga estudyante na hirap sa pag-aaral, mga estudyante na hirap ang kanilang magulang para paaralin sila sa maayos na eskwelahan, at sa mga estudyante na tamad magising ng maaga. Di ba? Oo, nakakatulong po tayo dyan. Natutulungan nito ng school na ito na lumago ang ating pananampalataya. No, napakaganda po ang programa ng school na to. Ito po ang school ng Ridgewood School of Caloocan ay atin po pinopromote na sino man makapakinig sa ating mga pastor ngayon, sino man nakapakinig sa atin ngayon, ay i-adapt nyo po ito. Sapagkat marami po tayong matutulungan mga estudyante na hindi lang silang makapag-aral, makatapos sa kanilang pag-aaral, kundi makakilala nila ang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. At hindi lang sa mga estudyante, pati pa sa kanilang mga magulang. Hindi ba? Kung kayo po interested dito sa ating programa na homeschool ng Ridgewood School of Caloocan, ay narito po kami. Pwede po kayo mag-PM sa amin. Pwede po kayo magtanong sa amin kung paano po na mag-engage dito. Ayan, good morning po sa may-ari nito, si Ma'am Cecilia, Ma'am Maria Cecilia Carnahe Swalog. Good morning, Ma'am. Nawa, nakikinig po kayo. At good morning din po sa inyong butihing Mr. na si Sir Joseph Swalog. No? Maraming salamat po sa inyo at good morning po sa inyo dyan lahat. At good morning din po sa inyong mga staff. Good morning din sa mga estudyante nyo dyan. No? Sa inyong mga staff, mga trabaho din sa inyo. Lahat po dyan sa inyo. Good morning po dyan lahat. Mayong aga din sa inyo, Ma'am Cecilia. Si Ma'am Cecilia ay kababayan ko to. Yung mga Ilongga, Blawa. Ma'am, salamat po ma'am sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at sa pag-share ng ating programa sa inyong mga kaibigan. Ayan, lipat na po tayo sa mga kapastoran. Naririnig niyo ba yung sinabi ko? Dagang nadudulas yung dalira o natitip ano ba 'yan? Natatalisod ang ating dila. Okay, lipat na tayo sa ating mga kapastoran. Bati-bati na po tayo, no? Ayan, ready na po tayo. Makinig po kayo, ha? Babatiin ko muna ko po kayo. Ayan, good morning po dyan. Una-una po sa ating senior pastor, kay Pastor Ramer. Pastor Ramer Coliano. Pastor, good morning po sa inyo. Ayan. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. And of course, good morning dyan sa ating kaibigang pastor dyan sa May Silang, kay Pastor Norman Balbua. Good morning, Pastor. Maging sa inyong pamilya at sa inyong gawain diyan. Ayan, nawa po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. And of course, ang inyong gawain dyan ay pagpalain nawa ng ating Diyos. Pastor, ay mag-schedule na po tayo dyan, no? Para sa ating devotion. Devotion. Ano ba yun? No? Orientation. Ayun. Okay? Ay, good morning din po dyan sa ating kaibigang pastor sa Silang, si Pastor Rodil Antang. Good morning, Pastor. Arnawa ay
nakikinig kayo sa ating gawain para sa ating programa upang tayo ay marinig din ninyo na kayo aking binabati at maging inyong family, no? Sininang, good morning at sa inyong gawain diyan sa sila. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor diyan sa Quezon. Ayan. Ang ating national ano tawag nito? Administrator ng ating Richwood, no? Ng homeschool. Good morning po dyan, Pastor Limuel Tamon. Maraming salamat po sa inyo, no? At kagabi may nakapag-usap. Pastor, maraming salamat po. Magpagaling po kayo, magpalakas po kayo. No? Ayan, pagpalain naman ng Panginoon ng inyong gawain dyan. And of course, ang iyong family. Ay, Pastor Valles, good morning po sa inyo, Pastor Valles. Jonathan Valles dito po sa Dasmariñas. Sana nawa po, nakikinig po kayo sa ating programa, Devotion Pilipinas. Ayan, good morning po. Ang inyong gawain din dyan ay pagpalain po ng Panginoon. Maging sa iyong Senior Pastor, Pastor Delphin, Pastor Apostol. Good morning po, Pastor. Para sa iyo. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor diyan sa may Visayas, sa may Liti ba ito, no? Samar. Kay Pastor John Valles. Yun, kapatid po ni Pastor Jonathan Valles po yan. Good morning. Good morning po sa inyo diyan sa Visayas. Okay. And of course, good morning po kay Pastor Romel Borja. Ano naman nakikinig kayo sa ating gawain, no? At binabati ko po kayo ng magandang umaga maging sa inyong pamilya at sa inyong gawain dyan. Nawa pagpalain po ng Panginoon. Okay, Pastor Boyet. Pastor Boyet Marinyo. Good morning po, Pastor Boyet. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa inyong pamilya at sa inyong gawain dyan. And also good morning kay Pastor Arturo Flora. Good morning po, Pastor. No? At good morning po sa inyo lahat diyan. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon, maging sa inyong pamilya. Ayan, di pa tayo ng Batangas. Okay, good morning po dyan sa mga taga Batangas. No? Good morning dyan sa inyo, sa mga kaibigan natin, mga pastor dyan, mga taga Batangas. Ayan, good morning po, Pastor. Pastor Mariano, Job Mariano, good morning, Pastor. Ay nawa, pagpalain kayo ng Panginoon diyan. Tayo naman po, nakikinig kayo sa ating programa. Alam ko busy sila sa ating sa kanilang mga programa din doon dahil isa sila sa mga tawag dito. Isa sila sa mga anchor ng programa ng Spin Media News Update. Yun. Good morning din kay Pastor Oscar R. Bahio. Ayun. Nailista na kita, Pastor. Salamat po sa patuloy nyo. Dilingkod sa ating Panginoon at sa pagdala ng mga salita diyan sa inyong salita ng Diyos diyan sa inyong nayon at maraming nakakilala sa Panginoon. Okay, lipat tayo ng Bulacan. Okay, good morning po diyan sa ating mga kaibigang pastor diyan, no? Sa aking kaibigang pastor na si Pastor Gary Lanoza. Yan siya po yung aking professor sa Bible School. Good morning po, Pastor. Maraming salamat po. Okay, patuloy po tayo mag-share ng ating programa para po maraming makapanood sa atin at makapakinig ng salita ng Diyos.
Okay, good morning dyan sa ating kaibing pastor, kay Pastor Fanny Maslog. Pastor, good morning din po sa inyo dyan, sa iyong family. Kay Pastor Gary, good morning sa iyong family, sa inyong gawain. Kay Pastor Kit, good morning po, Pastor Kit, sa inyong gawain, sa iyong family. Good morning. Ay, kay Pastor Noe, guys, good morning po dyan sa iyo. At nawa, pagpalain kayo ng Panginoon sa iyong gawain. Good morning sa iyong family. Kay Pastor RL, ayun, si Pastor RL, ayun, naalala ko na siya. Pastor, good morning po, Renawa, nakikinig kayo sa ating programang Devotion Pilipinas. At good morning din po sa ating kaibigan pastor dyan, si Pastor Ian Makaspak. Good morning, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon ang inyong gawain dyan at ang iyong pamilya. Good morning din kay Pastor Wilson sa Quezon. Pastor, good morning at pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang inyong gawain dyan. At nawa ay patuloy pa kayong gamitin ng Panginoon bilang daluyan ng pagpapala spiritually sa larangan ng pagkakay ng kaluluwa. At good morning din kay Pastor Richan. Pastor Richan, good morning sa iyong family at sa iyong gawain dyan. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, tapos na po tayo magbati sa mga ilang mga kapastoran. Ito, hindi pa tayo tapos dito sa iba. Lipat na ta. Okay, lipat-lipat tayo sa Negros. Ayan, mabalhin na ta sa Negros Occidental at Negros Oriental. Sige, mati-mati na mo da kay tabiyawon ko kamo. Ayan, una-una na sa ating mga pastor sa may Negros Occidental at Oriental, no? Ginatamyaw ko kamo tananda. Mati kamo sa aton nga programa Devotion Pilipinas. Okay, hanapin niyo lang yan ang ating Devotion Pilipinas. Search niyo lang diyan Devotion Pilipinas sa YouTube at saka sa Facebook. Mayroon din po tayong group page, no? Try promote. At pwede po kayong mag-join sa ating group page dyan sa Devotion Pilipinas Jesus Saves. Ayan, i-search nyo po lang yan. Devotion Pilipinas po. Ayan, makikita nyo po dyan yung ating mga devotion. Pwede po kayong makinig, pwede ninyong gawing radyo yan. At abang kayo nagtatrabaho, ayan nyo nang magsalita. Malay nyo, may natutunan po kayo dyan. Hindi ko naman sinasabing magaling ako sa mga ganyan. Pero ay baka may matutunan kayo sapagkat yan ay salita ng Diyos na nanonood sa inyong mga puso at tagipusoon. Okay, good morning po kay Pastor Dalipi dyan. Pastor Greg Dalipi, good morning po dyan sa inyo, maging sa inyong mga kaibigang pastor dyan. Pakisabi na lang, binabati ko po kayo lahat dyan. No? Okay, good morning kay Pastor Albior. Good morning din kay Pastor Banyas. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. At patuloy niyong magpagamit kayo sa Panginoon sa ikalalago ng kanyang gawain dito sa lupa. Okay, lipat na po tayo. Okay, tapos na tayo dyan. At good morning din sa aton mga utod sa Negros Occidental, sa may Kalingawan, kay Tejutay, no? Kay Lia, no? Sa akin nga pinsan dyan, kay Nini Blahaw, kay iyang asawa, kay Pagang, sa kanyang mga anak, no? Good morning sa inyo dyan, tanan. Mayong aga sa inyong tanan dyan, kay Tejutay, kay Kiting. At good morning dyan kay Shake, no? Good morning sa iyang mga bata, sa iyang mga utod, no? Good morning din sa inyong tanan-tanan diragid, no? Hindi ko pa kamo kilalagid sa inyong mga ngalan, pero ako ay nagatamyaw sa inyo ng mayong aga. Mati kamo sa aton nga programa Devotion Pilipinas at marami po tayong matutunan at pagpapalait tayo ng Panginoon. Ayan, good morning po dyan sa ating utod dyan sa may Biarin.
Okay, good morning kay Akay, sa kanyang asawa kay Maring Jody, sa kanyang mga anak, kay Sayon, kay sino ba 'to, Madi, o sino ba 'tong mga iba diya, hindi ko naman makuwan, nalipat ko sa inyong mga ngalan dira. Good morning din sa inyo tanan-tanan, tanan-tanan kamo dira, ha? Nga nang nakakilala sa akon kag hindi nakakilala, good morning gid sa inyo tanan-tanan gid. Ikaw ang dahilan. Okay, good morning man kay Dante dito sa may tawag dito. Grabe, sobrang loading talaga ako. Ayan, good morning dyan sa may kabayan. Sa manuling kay sa akong nga auto da kay Noy Dante, Noy. Good morning sa iyo, Noy. Maging sa iyong pamilya, mayong aga da sa inyong tanan, no? Sa iyong mga apo, sa iyong mga bata, no? Asawa, good morning. At good morning man da kay Lablab, no? Sa iyong mga asawa, at mga apo mo, at mga anak mo, no? Good morning man da sa inyong tanan. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Ako po ay malapit nang dumating dyan sa inyo. Okay. At magkakita-kita na po tayo, no? Sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ay, good morning din tayo kay Tatay Man. Good morning gid sa imo tay. Ay, alas 8, mag-alas 9 na tayo. Bangon na kag makatakat-lakat ka to sa may maglakat-lakat ka sa may dagat, Blahaw. Oo, sa may dalampasigan, sa may buhanginan diyan, tay maglakat-lakat ka, magtakbo-takbo ka to, magligid-ligid ka to balay sa sayaw. Oo. Para imo nga tiil magbaskog ba tayo. Hindi lang permi nga higda. Kaya mo na nga gahilo ka kay gaano ka galingin imo nga ulo kay permi ka gahigda tay. Bangon lang gid permi tay kag mag-ikot-ikot imo nga ulo Blahaw. Ayan, good morning man tay. Good morning gid sa imo ha. Maghalong gid mo permi gid kay mapuli na ko da. Okay. Magkita-kita na ta. Okay. Good morning man kay Aaron kag kay Chi. Jan, good morning. Ay, good morning sa akong tiyo na nga si Junior gali da. Kag iya nga asawa si Tiche, si Cheche, no. Si Chi, no. Good morning. Good morning kay sa imong mga bata da tanan na. Good morning. Okay, wala na po tayong babatiin. Lahat po nabati na naton. No? At happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Ano man yun? Kasal, birthday, ano ba yun? Oo. May anibersaryo ba sa birthday? Ayan, happy anniversary, church anniversary, wedding anniversary, death anniversary. O what is that? Okay, good morning po sa inyong at happy birthday din sa mga nagdiriwang ng kanilang mga birthday. Arinawa po, ma-invite nyo ako. Wow, terrible. Okay, at tayo ngayon ay darako na sa ating devotion. Nabati na po natin ang lahat, no? Lahat po nabati na natin. At siguro wala nang habol pa, okay? Kung sino pong nais magpabati diyan ay mag-comment na po kayo diyan sa inyong diyan sa chat box upang mabati ko po kayo. Okay? At kung sinong gustong magpabati, ilagay nyo lang po diyan at tayo ay babatiin natin kayo. Okay, oras po natin ay isa pa. Ayan, 8:55 ng umaga. Okay. Okay. Ayan, dadako na tayo sa ating ano ba 'yun? Ito. 'Yun. Okay. Damputin niyo na yung inyong mga Bible diyan. Ang inyong mga cellphone na may Bible, laptop o ano pa man 'yan na mga Bible diyan basta may Bible, no? Ayan. Salamat sa Diyos. Okay, samahan niyo ako at babasahin natin ang salita ng Diyos, no? At ang ating text dito ay makikita natin sa ano ba 'yun? Ayan. Ayan.
Makita natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, no? Ah, mahaba 'to, pero verse 11 lang nilagay ko diyan. Hanggang ano ito, dapat hanggang 14 ito, pero 'yan lang nilagay ko do'n. Pero mahaba ito, 'no? Okay, so samahan niyo ako at, tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ito pong sinasabi niya sa English. Babasahin ko rin yung Tagalog. Ayan, oh. Okay. Sabi dito ay, wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also ye do. Ayan, yung pamagat natin diyan ay edify one another. Okay, or edifying one another. Okay. Then verse 12, and we beseech you, brethren, to to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. 14, sabi dito, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded. Ano ba yung ibig sabihin ng feeble-minded? Yung may mga bato yung kanilang isipan? Hindi naman siguro, no? Support the weak, be patient toward all men. Ayan. Basahin natin ng Tagalog. Oh, para ano tayo, fair tayo dito, walang lamangan. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan. Yan lang ang problema dito. Medyo ano ako sa pagbabasa ng Tagalog. At mga patibayan sa isa't isa sa inyo. Oh, ang ganda, no? Linaw. Gaya ng inyong ginagawa. Tama. Datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo. Kilalanin ninyo, sabi dito ni Apostol Paul. At nangamumuno sa inyo sa Panginoon. Ano daw? Kilalanin. Okay. At nangagpapaalala sa inyo. Verse 13. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Verse 14, at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo. Palakasin ang mga mahihinang loob. Alalayan ang mga mahihina at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Yan. Tayo manalangin. Amang Diyos, salamat sa inyong salita ngayon na aming nabasa. Bless niyo po ito, Lord. Nawa, Lord, ay ang inyong salita ay lalabas ito, Panginoon, na mayroong kapangyarihan at sino mang makapakinig ng mensaheng ito ngayon, Panginoon, ay tiyak na siya ay makakilala sa inyo, tiyak na siya ay makaunawa ng salita ninyo at kanya po ito ma-apply sa kanyang buhay. Tulungan niyo po, Panginoon Diyos, ang inyong salita na mangibabaw at umalingaw-ngaw sa buong sanlibutan. Gamitin niyo po, Lord, ang programang Devotion Pilipinas upang maging instrumento ito na mapakinggan ng aming kababayan ang inyong totoong salita.
ang positibong balita mula sa inyong mga salita. Purihin po kayo, Panginoon, at itago niyo po ko sa likod ng iyong cross upang kayong makita, Panginoon, tumagan ito sa pagpahayag ng inyong mga salita. Patawad, Lord, sa aking mga pagkamali at pagkakasala upang maging karapat-dapat kayaya po ako, Panginoon, na mag-share ng inyong salita sa mga nakikinig ngayon at nanonood, Panginoon Diyos. Purihin po kayo, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So ito po ang ating programang Devotion Pilipinas, no? Ay muli po, sabi ko sa inyo, ay ito po ay naghahatid ng salita ng Diyos, no? So harinawa po kayo ay nakikinig. Importante po yung nakikinig. Mm. Pero kung dadagdagan niyo ng panonood, mas maganda. Okay? Kasi ang sabi sa Bible, ang sino mang mayroong tenga at mayroong pandinig ay dapat makinig sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin 'to ginagawa, ha, ah, magkakaroon tayo ng problema. Okay. So, paumanin natin, nagkaroon lang po ng katanungan dito. Okay, so abala, gano'n talaga. Meron talagang mga ganyan na nangyayari, but ang mahalaga ay nagpapatuloy tayo. Okay, patuloy po tayo, 'no? Huwag tayong manghina, huwag tayong manghinayang sa mga nakalipas na 'yon. Ang mahalaga tayo'y nagpapatuloy, 'no? Ayan ang gusto ng Panginoon, patuloy tayo, okay? So, tulad ng sinabi ko sa inyo na dapat tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Kasi 'pag hindi natin pinapakinggan ng Panginoon, wala tayong nalalaman, stagnan tayo sa ating pananampalataya, stagnan tayo bilang isang mga Kristiyano. Kaya dito nagsulat dito si Apostol Paul, 'no, sa Tesalonica na ito yung kanyang mga, pakiusap sa kanila, 'no. Ito yung mga pakiusap ng Panginoon, ayan. Kaya sabi niya dito, ah, sabi niya dito sa verse, 1, 'no, babasahin ko lang 'tong verse 1 pero hindi po tayo ano, ito yung pakita ko sa inyo. Sabi dito niya, datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Ayan, yung mga titira pang mga oras, 'no. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Ito kasi yung mga Kristiyano na pinapakiusapan ni Pastor Paul na sabi niya, "Hindi naman dapat ako magpapaalala sa inyo nito o magsusulat nito para magawa niyo itong mga bagay na ito sapagkat kayo ay mga Kristiyano na, mga anak na ng Diyos, 'no? Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakaalam," sabi ni Apostol Paul, "na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng pagnanakaw sa gabi." Hindi po ito birthday ng Panginoon ano, kaarawan kasi parang sa Tagalog talagang kaarawan ginawa talaga nila ng ano 'no, ang Tagalog na 'to, grabe 'tong Tagalog na 'to 'no, medyo ano ako dito sa Tagalog, medyo sobrang lalim 'no, katulad ng ano, oh. Mamaya, ayan. Sobrang lalim, napakalalim talaga nitong Tagalog nito, ah. Kung mayroon kayong mga ano, ito kasi ang aking laptop mayroon akong app na ano, The Word. So, The Word ang kanyang Tagalog ay sobrang lalim, okey. Kaya sabi dito, kaarawan, so hindi po ito birthday ng Panginoon. Ito ay ang araw ng pagdating muli ng ating Panginoon na katulad ng isang magnanakaw, ika nga, sabi dito. Na pinapaalala ni Apostol Paul, sabi dito sa, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak ng mga nagpadaramdam sa panganganak ng babaeng, dalang tao. Oh, hindi mo alam nito. At sila'y hindi mga katatatanan sa anumang paraan. So ito ay mga paalala ni Apostol Paul na kailangan alam niyo ng mga bagay na ito, no?
Alam niyo na ito, na dapat hindi naman dapat ako susulat sa inyo, ngunit ako'y nagpapaalala sa inyo, 'no? Sapagkat kayo'y lahat ay pawang mga anak ng, kaliwanagan. So, ibig sabihin, mga Kristiyano na ito, mga anak na ito ng Diyos, 'no? Tulad sa atin, mga anak na tayo ng Diyos, hindi na natin kailangan na, ah, ime-mentor pa tayo ng ating mga pastor, ng ating mga leader, sapagkat tayo ay mga, anak na ng kaliwanagan. Ang ibig sabihin, alam mo na ito na once na ikaw ay naging anak na ng Diyos, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Patuloy ka na magbasa ng Bible, manalangin at magtiwala sa Panginoon. Ah, at alam niyo po 'yan na kayo ay nasa kaliwanagan. Ang ibig sabihin wala na kayo sa kadiliman. Ah, ang mga nasa kadiliman, 'yun yung mga hindi anak ng Diyos. Ah, 'Yan po sinasabi ko po 'yan sa inyo sapagkat totoo 'yan ang sinabi ng Bible. Kapag ikaw ay sa kadiliman, ang ama mo ay si Satanas. Sabi po sa John 8:44. At ikaw naman ay sa liwanag, yung ama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na buhay. Okay? Kaya sabi dito, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. O hindi to yung ano hindi to yung ano yung anak araw. Ah, Baka mamaya maiba kayo Ito ay ibig sabihin pag sinabing araw, maliwanag 'yan, hindi gabi. Okay, mga anak kayo ng liwanag. Okay, so itong Tagalog na ito ay wag niyo lang masyado pansinin, pero ito ay pinaliwanag dito na tayo ay mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, o anak tayo ng araw at hindi tayo anak ng gabi, 'di ba? Pag sinabing gabi, madilim. So kadiliman, 'yun lang po 'yan, wag niyo na pansinin 'yan. Basta 'yan pansinin niyo lang diyan yung dalawang word, kaliwanagan at kadiliman. Kung hindi wala ka sa kadiliman, ikaw ay nasa liwanag. Kung wala ka sa liwanag, nandun ka sa kadiliman. 'Yun lamang po 'yan, ni ng kadiliman man. Okay? Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at magpigil, be sober, 'no? Magpuyat, mag-ready, maghanda. Okay? Ibig sabihin, handa natin ang ating puso, handa natin ang ating isipan, handa natin ang kalooban sa pagdating ng Panginoon. At hindi tayo naghahanda na nag-uupo lang, hindi tayo humahanda diyan na parang nag-aantay lang tayo sa bigla na lang dumating ang Panginoon diyan sa himpapawid. Hindi po gano'n ang paghahanda. Ang paghahanda po ng isang Kristiyano at ng Diyos, kumikilos na ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ginagawa ang pagsusuluwining, ginagawa ang pananalangin, ginagawa ang pagbabasa ng Bible, pag-share ng kanyang salita sa buong sanlibutan. Yan po yung paghahanda natin, no? Kasi kung hindi po tayo handa sa ganyan, ay madali po tayong masinsay ng demonyo, masinsay ng diablo. Okay? So yan po yon na sinasabi na pinapaalala ni Apostol Paul na tayo ay mga anak na ng Diyos, dapat tayo ay mga laging handa, no? Tayo ay mga nasa liwanag na, dapat wag na tayo pumunta doon sa kadiliman. Kung pumunta man tayo sa kadiliman, hanapin natin sila para dalhin natin sila sa liwanag. Huwag tayong magpaapekto sa kanila. Okay? So yan po yan, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang mga naglalasing ay naglalasing sa gabi. So yan po ang mga ginagawa ng mga taong wala sa liwanag, nasa kadiliman. Lagi nilang ginagawa yung paglalasing. Lahat ng kalasingan, lahat ng kasamaan, lahat ng masama dito sa mundo, ginagawa nila. Sinisira nila ang kanilang katawan, maging sinisira nila ang kanilang kaluluwa, sapagkat nasa madilim sila. So yan pong trabaho natin ng mga sa liwanag. Hanapin natin sila at sabihin natin sa kanila ang katotohanan. At ihayag natin sa kanila ang Diyos na si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Ito po yung ating gawain ng mga anak ng Diyos. Kaya hindi po tayo pabanjing-banjing, hindi tayo patulog-tulog lang sapagkat tayo ay anak na ng Diyos. Tayo ay magtrabaho sa kanyang gawain dito sa lupa
para ang lahat ng tao makapakinig ng kanyang salita at malaman ang kaligtasan, malaman ang sinong totoong Diyos dito sa sanlibutan. So yan po yung trabaho natin ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Hindi tayo pabanjing-banjing dito. Okay? Kaya ito po ginagamit natin ang Devotion Pilipinas para po na kahit paano makarinig sila ng salita ng Diyos na sa kanilang pagbukas nito ng programa ng Devotion Pilipinas ay lumantad sa kanila ang salita ng Diyos na nagsasabi sa kanila na si Kristo ang tagapagligtas at hindi po ang simbahan, no? Hindi yung iglesia, hindi ang kumbento, hindi ang reliyon, hindi ang tao, kundi si Jesus ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. So sana naintindihan po ng lahat 'yan at dapat mag-interest kayo kung paano po mangyari 'yan. Okay? At ito po yung sinasabi ni Apostol Paul na pinapaliwanag niya dito sa mga taga Thessalonica na dapat kayo na, alam nyo na yan, tinuro ko na sa inyo. Sinabi ko na sa inyong lahat, ito na dapat yung mga gagawin nyo. Patuloy kayo sa paglilingkod at sabi dito, sapagkat kayo lahat ay mga pawang, yan, lumalagpas na tayo, ay bumalik na tayo. Okay? Dito, sabi niya dito, ay datapwat palibhasa ay mga anak tayo ng araw. Okay? Mangagpigil tayo. Be sober. Sabi diyan sa English. Be sober. Ano sabi sa English? Ayan. Anong verse na ba ako? Ayan. Okay. But let us who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love. Ayan. Sabi dito, ay datapwat palibhasa ay mga anak tayo ng araw. Tama ba? Mangagpigil tayo. Grabe tong salita ng Tagalog na ito. Naisuot ang baluti ng pananampalataya. Ano yon? Isuot. Huwag mo hubarin. Kasi pag inubad mo yan, hindi ka handa. Di ba? Kita mo yung mga sundalo sa field. Kahit basa, sinusuot lang na, tuyo lang yan dyan sa ano nila. No? Sa kanilang katawan. Kanilang mga damit. So sa ngayon, ay pagkaalam na nila na kampante na hayahay na, okay na ang paligid, saka sila nagpapalit, no? At ito, sabi dito, baluti ng pananampalataya, isuot natin at ng pag-ibig o yung pagmamahal. So tayo mga anak ng Diyos, mayroon tayong pagmamahal sa kapwa. Higit sa lahat, makita natin ang kaluluwa ng ating kapwa na napapahamak sa impyerno. So yan po yun natin, na magkaroon tayo ng pasyon para sa kanila. At ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Kita mo, itong turbante na ito, napakalalim itong salita. Pero sa English, ano lang ito? Helmet. Helmet. Helmet ng pag-asa ng ating kaligtasan. Di ba? So dapat ay wag natin ito hubarin. Dapat lagi ito nasa atin. Kaya ang ibig sabihin dito na wag hubarin, wag tayong magkampante. Araw at gabi ay nasa atin ang salita ng Diyos. Ang paglilingkod natin sa Panginoon nasa ating puso, nasa ating isipan. At yan lagi ang atin ginagawa araw-araw. Bukod pa doon sa ating mga gawain araw-araw, ay nandyan lagi yan nakasuot sa atin na parang uniform na hindi ka pwedeng pumasok na wala kang uniform. Di ba? So dito sa ating panampalataya, na nakaturok na yan sa ating mga puso, sa ating isipan, na tayo ay mga anak ng Diyos, nasa atin lagi yan. Nakadikit sa atin yan, na tayong may karapatan na magsalita sa ating mga kaibigan, sa kung kanino man dyan ng mga tao na ating makasalamuha, para maihayag sa kanila ang kaligtasan, katulad ng kaligtasan na natanggap mo at natanggap ko. Wala silang kaligtasan. Yan ang trabaho natin, no? Na yan ang pinapaalala sa atin lagi, na dapat habang tayo ay malakas pa at buhay pa, no? Sabi doon sa Ecclesiastes,
sabi ni Hari Solomon na dapat gamitin natin ang ating katawan, na magamit sa gawain ng Panginoon habang tayo'y malakas pa. Kasi pagka tayo mahina na, hindi na po tayo makakagalaw. Wala na po tayo, hindi na tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Hindi na natin ma-share sa mga tao ang kaligtasan na nais ng Diyos na marinig ng sanlibutan. So ito po yan, na pinapakita dito na dapat po tayo ay isuot natin ito palagi. No? Huwag nating hubarin. Okay? Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Ayan, so wala tayong panahon para makipaggalit sa kanila. So minsan nakikita natin yan sa ating mga sarili na tayo ay tao. At dumadating sa ating putote, sa ating puso at isipan na minsan magalit tayo. Pero wala naman sinabi naman sa Bible doon, na pwede naman tayo magalit pero wag naman tayo magkasala. Okay? Yan lang naman ang sinabi doon. Kasi ang paggalit ay yun ay nagsimulan ng kasamaan. Okay? So, magalit tayo na wala tayong ginawang pagkakasala. Okay. Okay? Galit tayo sa kasalanan. Tulad yan, galit ako sa kasalanan. Ay, kaya hindi ka magkakasala. Kasi galit ka nga sa kasalanan. Okay? Pero huwag tayong magkasala. Yan sabi sa Bible. At sabi dito, ay itinalaga tayo hindi sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O, di ba? Sabi dito, for God hath not appointed us to wrath. Hindi tayo inappoint ng Panginoon diyan para sa mga galit-galit na yon, away-away na yon, but to obtain salvation. Kailangan makamtan natin yung kaligtasan. Matamo natin yung kaligtasan by our Lord Jesus Christ. Okay? So tayo lahat na mayroon ng nag-obtain na ng salvation, ay dapat tayo ay wala na sa atin yung mga galit-galit. Okay? So baka sabihin mo, natural lang sa tao. Yes, of course, natural sa tao. Pero minsan mo nakita na ganyan ang nangyayari, be sober. Magmatsyag ka na. Kasi alam mo na yan eh. Tapos mauulit pa sa'yo, talaga naman. Di ba? Kaya nga mayroon tayong karapatan na lumapit sa Panginoon. Sapagkat itong taong ito, itong katawan natin na makasalanan, ay matindi yan. Na talagang nag-a-adapt ng mga pagkakamali yan dito sa mundo. Okay? Kaya ito po yan, sabi ng Panginoon, sabi niya ay, ano sabi ito? Hindi itinilaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Okay? Yung tinutukoy dito yung gising, buhay, or tulog, patay. Kasi tinaalin tulad yan sa Bible, yung tao ay patay ay parang tulog lang. Okay? So kung gising ka, ikaw ay buhay. Tama yon? Tama. Okay, kaya ito po, ang sinasabi dito ng salita ng Diyos na dapat unawain natin. Kaya sa verse 10 sabi niya, who died for us, Jesus Christ yun, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. So tayo ay mga patay noon at muli nabuhay ang Panginoon para sa atin na mga nagtiwala sa Kanya. Pero yung mga hindi nagtiwala sa Kanya, sila ay patuloy na natiling patay sa kanilang pananampalataya. Natiling patay ang kanilang kaluluwa sapagkat sila ay hindi kumilala sa Panginoon. Okay? Kaya nung nabuhay ang Panginoon, hindi sila kasama sa binuhay ng Panginoon. Nung nabuhay ang Panginoon, yun lamang nakasama na nabuhay spiritually itong mga kumilala at tumanggap sa Kanya. Okay? So, ikaw ba isa yon sa mga tumanggap sa Kanya at kumilala sa Kanya? So, kasama kang binuhay ng Panginoon nung si Kristo ay nabuhay na magmuli. Kaya sabi na dito sa ating text sa verse 11, dahil dito kayo'y mangagpangaralan. English. Wherefore, comfort yourselves together. I-comfort natin yung isa't isa. Tayo ng mga Kristiyano,
Huwag tayong mag-away-away, huwag tayo magplastikan, 'di ba? Tayo ng mga Kristiyano, totoo tayo ng mga Kristiyano. Marami kasi sa mga simbahan na ganyan, 'no, hindi ko sinasabi lahat, pero marami tayong mga ganyan. May mga nangyayari yan sa simbahan. Marami pong nagpaplastikan, 'di po ba? Kung kayong nakikinig at nanonood dito at naramdaman mo itong salitang ito, baka ikaw ito ay oras na para ikaw magbago, 'no? Wala na, kaya nga sabi doon ay hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa mga galit-galit na yan. Tayo ay mga anak ng Diyos, ha? Alam niyo 'yon? Nasabi dito ay dahil dito kayo'y mga pangaralan. Exhort, ha? Exhort, comfort one another. Kung nagkamali si kapatid, alalayan natin. Huwag natin sisihin. Ikaw kasi, yan, tinuturuan ka, ayaw mo makinig. Ayan, na pahamak ka. Ayan, na sinsay ka ng dyablo. Ayan, nasinsay ka ng mundo. Ayan, nagkasala ka. Natukso ka. Ay, pag ganyan ang ginagawa natin, hindi maganda yan. Tayo na mga anak ng Diyos, comfort. Yung para bang tao na nahulog doon sa bangin, ang ginawa mo, umakyat na doon sa bangin, ginagawa mo, tinutulak mo pa pababa. Yung ganun yan. Ganun yan. Pero pag yung tao na nahulog sa bangin at umaakyat, ang gagawin mo, comfort mo siya, tulungan mo siya, help. Hmm. Kuha ka ng pisi o kuha ka ng kahoy diyan para maihatid sa kanya para makahawak siya. Yun yung tulong na tinatawag. Pero kung yung sisihin mo pa sa kanyang mga ginawang mali, hindi mo siya na-comfort, lalo siyang babagsak. Yun kapatid, yun ang aking pangunawa sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay mga anak ng Diyos, hindi tayo nagsisisi, kundi tayo ay nagtutulong na alam mo namang mali siya. Inamin na nga sa'yo, nagkamali siya eh. Oo, di ba? Inamin na. Ang ginawa mo, sinisisi mo pa. Yung mga kapatid natin na bumabalik sa simbahan, nag-backslide. Oy, buti buhay ka pa. Ay, buti bumalik ka pa. Hindi ganoon. I-welcome natin. Mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos ay nagkakasala at nahuhulog sa kasamaan. At kailangan natin ang kapatid. Kapatid. Bawat mananampalataya upang mag-exhort sa atin, mag-comfort sa atin sa mga nadadaanan natin sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay terrible ito. Manghatak ng mga anak ng Diyos. Hahatakin ka ng demonyo para ikaw ay bumagsak at may kasama sa impyerno. Okay? And edify one another. Kita nyo yon? Yung pamagat natin dyan, edify one another. Hindi na ako kumuha ng ibang mga word. Yan na. Napakaganda na po yan. Edify one another. Edifying one another. Hindi ba? Kaya sabi dito ay, magpatibay sa isa't isa sa inyo. Dapat patibayin natin yung ating kapatid na nanghihina. Hindi yung ilalaglag mo pa, ichichismis mo pa, no? Ay wala po 'yan sa atin na mga anak ng Diyos. Wala po 'yan sa atin na mga anak ng araw. Wala po sa atin 'yan yung mga nasa liwanag na. Nangyayari lamang 'yan yung mga ganyang mga pangyayari sa buhay ay sa mga nasa kadiliman pa. Yung wala pa kay Kristo. Ngayon na sa atin na mga Kristiyano na tayo, mga anak na tayo ng Diyos. Nangyayari pa rin sa atin 'yan. Ginagawa pa rin natin 'yan na mga bagay na 'yan ay gawain ng mga wala sa liwanag at gawain 'yan ng mga nasa kadiliman. O sa madaling salita, gawain ng mga hindi mananampalataya at gawain ng mga taong wala kay Kristo. So dapat matuto po tayo diyan mga kapatid. At ito po ang ating gagawin para po tayo ma-comfort natin ang ating mga
kapatid sa pananampalataya. Yan yung yan ang pakiusap ni Apostol Paul. Na alam niyo yan. Kayo ng mga Kristiyano, alam niyo yan. Kung hindi kayo Kristiyano, sa Kristyanuhan lang, ay hindi mo yan alam. Okay? So, hanggang dito na lang tayo. Sapagkat tayo ay humaba na yung ating oras. Sana nawa po kayo ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang salita. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa inyong salita, O God. Purihin kayo, Panginoon, at patuloy po kayo, Panginoon, na aming paglilingkuran. Bless niyo po ang mga salita niyo, Lord, na kung saan po ito'y makarating, ay nawa po ay magbibigay ito, Panginoon, ng kaliwanagan sa aming mga kapatiran, na mga anak ng Diyos, lalo na sa mga hindi pa anak ng Diyos, Lord, maintindihan nila ang salita niyo, Panginoon. Tulungan niyo po ito, Panginoon, ang inyong salita na maiturok sa kanilang mga puso at isipan, saan man sila, Panginoon, itaglay nila, Panginoon, yung kapangyarihan, Lord. At ipaunawa niyo po sa kanila, Panginoon, ang kaligtasan o paano po ang nasa kadaliman at nasa kaliwanagan. Panginoon, ay maraming salamat po. Habang nakikinig kayo at nanonood sa ating programa, ay maaari niyo pong sabihin ang panalangin na ito. Gayahin niyo lang ako. Panginoon, ako po, Lord, ay nasa kadiliman at hindi ko po alam kung paano po pumunta sa liwanag. Ngunit, Panginoon, salamat po sa mensaheng ito, sa programang ito, Debosyon Pilipinas, na narinig ko po, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Lord, na makapunta po sa liwanag at magamit niyo po ako, Panginoon, sa inyong gawain. Lord, tulungan niyo po ako, patawad sa aking mga kasalanan, anumang mali na aking nagawa, linisin mo po ang aking puso upang maging karapat-dapat ako na tanggapin kita sa aking puso. Lord, bukas pong puso ko, Lord, pumasok po kayo at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. Purihin kayo, Panginoon, sa araw na ito, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa ating programa na natapos natin at harinawa pinagpala po kayo ng ating Panginoon, no? At hindi lang 'yan, ang inyong mga kaibigan na nasira nyo ng programang ito nawa ay pagpalain ng ating Panginoon, no? At harinawa po ay ang bawat isa natuto. Okay? Sorry man kung may mga salita na matitigas, yan ay mula sa salita ng Diyos po. Ikaw ang nagbigay pag-asa. Yan sa pamagitan ng awit na yan, tayo po ay samantalang nagpapaalam sa impapawid, okay? Upang bigyan naman natin ang ating mga ibang nating mga gawain, okay? Maraming salamat po sa inyo at rinawa ay pinagpala kayo ng Panginoon. Muli po tayo magkita-kita bukas sa umaga sa ating Debosyon Pilipinas. So, patuloy po tayo mag-share ng ating programa para po marinig po ng ating mga kababayan ang salita ng Diyos. Ayan, salamat po sa inyo. At ako po muli si Pastor Roy Habagat ay nagsasabi sa inyo ng God bless you. And mag-ingat po kayo sa inyong mga ginagawa. Bye-bye!